nakaranas ng pangmamaltrato at pang-aabuso. Hindi lamang sa kanyang amo, kung hindi pati na rin sa kanyang asawa. Taong 2000, kinasal si Gina at Ramon, at sa taong 2003, ay binayaan din agad ang mag-asawa ng anak na babae na si Carl. Ramon, nanganganak na yata ako! Wala, dali lang, patawag ako ng taxi. Taxi, taxi! Dali! Go, go! Ah, Makalipas ang ilang araw ay umuwing buo ang pamilya. Hindi na open. iPhone 15. Kaya kahit nakapatay. Okay lang. Naging masaya ang kanilang pamumuhay hanggang sa isilang niya ang kanyang pangalawa at pangatlong anak. Kapansin-pansin ang pagbabago sa pakikitungo ni Ramon sa kanyang asawa at anak, simula nang ito ay mawala ng hanap buhay. Ano ba yan? Walang makakain? pasensya na ha. Dinalagan ko sa mga bata habang tumatanggap ka na bata. Eh ikaw, ano pinagkakapalan mo? Eh kung inunan mo kaya ang pag-alag ng trabaho kaysa sa bisyo ko, edi saan mo nilayawan ka? Nay! 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 Tulong! Si Kuya! Kuya, tumisit ka! Dati! Sa Kuya sa hospital! Galing, galing! Teka, natawag ako ng taxi. Taxi, dali mo! Ano dito? Go, go, go! Yung Sok, yung anak ko po! Sige po, Dok. Gawin po ninyo ang lahat ng makakaya ko para mabuhay ang aking anak. Dahil sa walang pinagkakakitaan si Ramon at maliit lamang ang kinikita ni Gina, hindi ito naging sapat upang mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Kung kani-kanino siya lumapit upang manghiram ng pera. Saan naman tayo kukuha ngayon ng pera? Alam mo naman price tayo walang nakikita. Wala. Ano naman kasi ang mga dito? Wala ka talagang kwenta. Ako na lang mag-aat ng may hiraman. Ilang saglit pa lamang ay pumunta na sa iba't ibang bahay si Gina upang manghiram ng pera. Kano bang kailangan mo? At kailan mo bago sa iyo? Dalawang pundi mo po sana at saka po sa susunod. 10,000 lamang kaya mo kaya. Pwede na mo yan. O siya, sige. At bukas, ibibigay ko sa iyo. At siguraduhin mo, ibabalik mo ko sa susunod na buwan. Maraming salamat po. Sunod na lumapit si Gina kay Aling Joan na isa rin nagpapautang. Mataas man ang tubo nito, wala nang nagawa si Gina kung hindi sumangayon. Alice, ano mo kailangan mo? Baka po pwede akong makailan sa inyo ng pera. Kinakailangan lang po maoperahan ng anak ko lalaki. Kayo lang po ang alam ko kayo ilangan. Magkano bang kailangan mo? 10,000 po sana. O siya, basi pa rin bumagay na sa katapusan ha. Maraming salamat. Dahil sa hirap ng buhay, ang kaibigan ni Gina na si Marie Carno MW sa UAE ay naroon siyang mamasukan bilang domestic helper. Hindi naman nagdalawang isip at bumayag si Gina dahil ng panahon iyon ay hindi na nga
Maraming salamat talaga. Pinalak mo ako sa ganitong trabaho. Huwag kang mag-alala. Dito, lalaki ang kita mo at gustusan mo na ang pangangailangan ng iyong pamilya. Nakilala ni Gina ang kanyang mga amo bilang mga istrikto pagdating sa trabaho. Kalaunay, tinanggap siya ng mga ito, ngunit hindi nagtagal, nag-iba ang tingin ng mga ito sa kanya. I'll now leave the house, but don't go ever near my table. Okay, sir. Cassandra, what are you doing? That's your father's paperwork. You don't care. You're just a helper here. Your father will get mad. What happened to you, Gina? Stop it! What happened, my princess? I forbid her to touch your paperwork, but she got mad and started shouting at me. That's not true, sir. Are you saying that my sister is a liar? Matapos ang insidente niyon, nakausap ni Gina ang dalawang pamilya na kanyang mga kasama. Hingin sa kanyang kaalaman na matagal na pala itong ginagawa ng kanyang mga amo. Tagal ko na itong ginagawa. Gusto ko na umuwi. Gusto ko na makasama ang mga anak ko. Babalik naman sa buhay ng kanyang inaasahan, pamamaltrato at mga abuso ang kanyang naranasan. Ring, ring! O Nay, kamusta ka naman dyan? Baka napapabayaan mo na yung sarili mo, ha? Miss na natin. Lalo na pagiging kalulubian. Ayos lang naman ako dito, anak. Huwag niyo kumatahan. Miss na rin kayo. Nay! Sino ba yung mahilig natin? At hindi naman tayo mahilig na, Nay. Hindi ganun yun. Siguro, miss natin na, Nay. Sige, magano pa ko. Laro naman tayo! Ano namang laro? Nanay, tatay! Wala ka namang nanay eh. Grabe kayo! Susuko ko kayo sa ating Nasaan ba ang nanay mo? Nasa ibang bansa na nagtatrabaho! Magmula noong lumipad patungong UAE si Gina, hindi na muling umuwi ng kanilang tahanan si Amoy. Si Patricia, ang panganay na anak ni Gina, ang tumatayong pangalawang magulang ng kanyang mga kapatid. Hanggang dito na lang kayo. May hapon na ako klase. Bye, ate! Hindi mo may ipan sa bahay. Sunduin na lang kita mamaya. Mga busy ka, pre ah. Ilang araw nga hindi nakikipag-inutan sa atin ah. Ito pa kasi dati. Sino po sa Hingin sa kaalaman ng mga anak ni Gina ang labis na pagpapahirap sa kanya ng mga amo. Nagpatuloy man ang ganoong sitwasyon, patuloy pa rin namang sinusweldohan si Gina ng kanyang mga amo. Ipinapadala niya ito ng buo kung kaya't hindi akalain ng kanyang anak ang hirap na kanyang pasan-pasan. Mga anak, tanggap niyo ba yung pinadala ko? Opo, Nay. Pero alam niyo ba, si tatay, hindi lang po talaga sa amores, wala akong malita. Nakikita ko pa nga na iba't ibang babae na kasama niya. Meron pa kang ulit
galing sa kusina. You! I am very tired, and yet this is what I get? Madam, please, you're hurting me. No one will hear you. You're under my roof. You must do what I say. Kinagabihan, bugbog man sa mga pananakit ng kanyang amo ang kanyang katawan, nang hina at lupay-pay man ang katawan ni Gina, mula sa kaso at pananakit na kanyang natamo, pinilit pa rin niyang tumayo upang tumakbo. Tulong! Tulungan niyo ako! Hoy, di ka ginagawa mo dito. Layuan niyo ako! Huwag niyo akong isusumbong! Huwag ka matakot. Ngayon din natakas tayo. Matagal na rin kami nakakaranas ng pangalaman. Kaya rapon, di na kami makapagsalita. Gusto ko nang umuwi. Cameraman. Nagtungo ang tatlo sa embahada kung saan ipinagbigay alam nila ang pangmamalgatong ginawa sa kanila ng kanilang mga amo. Agad naman silang tinulungan at inuwi sa kanilang mga pamilya. Ilang araw ang nakalipas ay nakarating na si Gina sa kanilang tahanan. Mga anak! Asan na kayo? Andito na ang nanay! Ay! Ikaw na po ba yan? Ano nangyari sa katawan mo? Nay, huwag mo na po kami ulit iiwan. Namiss ka namin. Ako na lang po yung magtatrabaho para sa atin. Ano lang po kayo, inay, miss na namin.